Double R Nothing is coming this Sunday morning page time on Fight and other providers worldwide. Mahigitan kaya ng event na ito yung mga nangyari last year? At sino ang huling participant sa casino ladder match? The MTG Show podcast starts now. Welcome to the show, folks. Ito na ang second double R nating event, pero umiikot sa utak ko itong mga tanong na ito. Mahigitan kaya ng 2020 show yung mga pangyayari last year? So ito ang aking higit na ikling background about this event. Itong double R natin ngayon taon ay malaki pa sa predecessor nito. I-held dapat ito sa MGM Grand Arena. Kaso nga, dahil sa mga pangyayari ngayon, iti-take place na lang siya sa dalawang venue. Tago na lang natin siya sa pangalan Daily's Place at TIAA Bank Arena by wait. TIAA Bank Field, parehas itong located sa Jacksonville. They are going to crown a new TNT champion and also the casino ladder match. Also the Jon Moxley versus Brody Lee. And of course, the Stadium Stampede. But, hindi ko siya ipipredict lahat dahil sa ilang mga dahilan. Una, dahil hindi ko masyadong napapanood at umaasa rin ako sa YouTube feed sa ngayon. Second, dahil ang NXT. Dahil siguro sa mas magandang matches and storylines na meron sila, especially yung sa Karrion Kross versus Tommaso Ciampa. Saka doon sa possible build nila kay Dexter Lumis na nagdadala sa akin ng interest. Unlike sa NXT, marami rin namang magagandang matches sa AEW since nagkaroon ng pandemic. Kaso pili lang ito sa ngayon. Also, ito rin ang second pay-per-view ng AEW ngayong taon and first time na hindi i-defend yung kanilang tag team titles. So, ito na nga ang aking predictions for Double or Nothing. So, first match is the Lance Archer versus Cody for the TNT title. Then, may Mike Tyson dun. Siyempre, I'm going to expect na meron itong distraction. Meron din itong distraction mula sa kanilang mga kasama. So, but I want Archer to win the match. But parang sa tingin ko, Cody yung mananalo. So, my prediction is Lance Archer. And then, Jon Moxley versus Mr. Brody Lee for the AEW World title. I think, may momentum si Brody Lee, but I'm going to give my predictions to Jon Moxley because of first title defense na ito sa pay-per-view. So, logic. Hindi, joke lang. Kasi, taas ng expectation ko dito sa match na to since ang ganda ng hype. Ewan ko kung nagagandahan din yung iba. So, ito, next match is gonna be the Darby Allin versus Colt Cabana versus Orange Cassidy, Orange Quest versus Rey Fenix versus Scorpio Sky versus Kip Sabian versus Frankie Kazarian versus Luchasaurus, and then the one participant na hindi pa nila nire-reveal. Pero ito, nung una kasi na-confuse ako sa kung paano tatakbo itong casino ladder match. Unang iniisip ko agad is, wow, ba't nga, I know, inalis nila yung Battle Royale because social distancing thing. Yes, I know. Pero, na-confuse ako sa lumabas na ideas na iniisip ko. So, iniisip ko dito is yung paghahalu-haluin nila yung stipulation ng WWE. Ito na nga, yung Royal Rumble, yung Money in the Bank. So, ito na nga. According sa recent episode ng Dynamite at sa nakita kong thread sa HXC, shoutouts kay Kwedan, 2 people will start the match and then may papasok every 90 seconds. Then, yung dalawang nauna ay may advantage dahil pwede itong matapos
kahit dalawa lang kayo, as long as nahawakan mo yung chip na nasa taas. Yep. Ganito na nga, kahit hindi mo makuha yung basta makuha mo yung chip, panalo ka na agad, may shot ka na agad sa TNT the AEW World Tyro. Medyo nakakahilo. Iniisip ko kasi agad na may briefcase or something, but no, twist to, since the bar nating parang casino to eh. So yeah, Matt Hardy and the Elite. Wait. Elite na ba si Adam Page? I think hindi na siya elite kung di ako nagkakamali. Hindi ko sure, pero depende na rin sa inyong mga fans versus the Inner Circle na Stadium Stampede match. No stakes. I think if they're going to split the Elite up, mananalo dito ang Inner Circle. But I think hindi, dahil kay Matt Hardy. So they're going to build Matt Hardy, and then that's it. Matt Hardy is going to help everybody in the Elite na magkaayos-ayos sila, and ito rin magiging dahilan ng panalo niya. So yun lang yung interesting sa akin. Ilulusot ko na lang tong mga matches na to. So Nyla Rose versus Hikaru Shida for the AEW Women's Title. Ito ay may stipulation, I think. No cutouts, no disqualifications. Ito, retain Nyla Rose. And then MJF versus Jungle Boy. Yeah, tama na. MJF versus Jungle Boy. Obviously MJF's going to win this thing. And then Private Party versus Best Friends. Private Party versus Best Friends is I think contenders match for the titles, but I think Private Party is going to win this thing. So yeah. And then Dustin Rhodes versus Shawn Spears. I think I want Shawn Spears to win this match, but I feel na momentum to ni Dustin Rhodes, so Dustin Rhodes will win this match. And then also may lumalabas kasing rumors na Britt Baker will not be comparing for Double or Nothing. Hindi pa siya nakukonfirm versus Chris Statlander. Chris Statlander, yeah. Hindi pa siya nakukonfirm ng AEW management, but if papalitan si Britt Baker, ang pipiliin ko dito is si Statlander. So if hindi nila papalitan to, so I'm gonna go with Statlander pa rin. Di ako magbabago. So yeah. So kung di ako nagkakamali, ang event na to is going to take place in 2 venues nga this Sunday morning in a PH time of 8 a.m. up to 12, I think 12 p.m. So yeah, pwede mo lang panoorin dito is Watch Wrestling. If gusto mo magbayad ng $60, manood ka sa fight, may bayad dun. So yeah, bago tayo magtapos, malaking shoutouts muna sa PHC, WWE PHC, at saka sa HXC Wrestling Groups, at sa lahat ng gusto kong i-shoutouts, hindi ko na kayo isa-isa. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa aking podcast, at kung gusto mo pa maging updated sa mga parating kong mga episode, mag-follow lang sa podcast na ito on Spotify at sa Anchor FM. Soon sa Apple Podcasts, Google Podcasts at sa Google Play Music. At i-like na rin ang page ng aking podcast na The MTG Show Podcast. Stay safe.